Matanda ka na, di mo na kaya yan, mag-retire ka na. O kaya, matanda na, lipas na, hindi na maaasahan yan, pabigat na. Narinig nyo na ba yung mga ganyang linyahan laban sa mga matatanda? Kumusta lovers? I'm here again, Pia Wurtzbach at your service. Ang episode natin ngayon ay about ageism concerning the elderly. Ang tanong, naisip nyo na ba kung anong mangyayari sa inyo pagka matanda na kayo? Tara, pag-usapan natin. Ayan, nakarating na tayo dito sa beach. Pero hindi pa tapos ang mga kaganapan dahil mag-i-interview pa tayo. May mga nakikita na ako tungkol sa napakagandang topic na ageism. Napaka-importante nito. So let's go. Nafe-feel mo ba na nabibigyan ng tamang mga opportunity yung mga may edad na? Dito sa atin, sa palagay ko hindi. Lalo na sa work, di ba, nagkakaroon ng discrimination pagdating na sa age. Like me, almost na ako, 57 this month. Kaya lang, hindi na ako makakuha ng ibang work kasi nga may edad na ako. Yun ang isa sa pinakaano dito sa Pilipinas. Unlike sa ibang bansa, di ba, kahit na matanda ka na, 60 plus ka na, pwede ka pa rin mag-work. Hanggat gusto mo pa, may mga opportunity pa. So, andito tayo ngayon para hintayin ang susunod nating tatanungin. Hello! Hi! How are you? Madalas nakakalimutan din natin yung mental health ng mga nakakatanda. And actually, statistics also show that a lot of them really suffer from depression. Do you think it's because of their age or because of how the world is treating them because of their age? I think age is not an issue kasi kahit sino pwedeng ma-depress. So regardless of your age. I totally agree. For me, it's the society. We think na dahil matanda na sila, medyo bugnutin na sila, or it's okay for them to have that emotion. But in reality, no. Maybe di natin nakikita na the reason why they are having that, maybe because we are not giving them enough support or enough attention. Do you think na bumababa yung value ng isang tao pagka tumatanda na sila? Of course not. Along with, as a person ages, wisdom also sets in. You understand life more. Actually, tumataas pa yung value as a person ages. What are they so afraid of? Employers, companies, like bakit sila natatakot na mag-hire ng tao na mas matanda? Natatakot po sila siguro na porque matanda na hindi nila magagawa yung trabaho ng tama, ganun. Na hindi nila kayang gawin, ganun. Or hindi marireach yung standard nila sa work. Ayan. Ang ageism ay ang pag-discriminate sa isang tao dahil lamang sa kanyang edad, bata man o matanda. For this episode, we will tackle ageism concerning the elderly. Lalo na't bilang mga Pilipino, mataas ang respeto natin sa mga nakakatanda. Ngunit, ang edad natin ay isang malaking factor din sa paghahanap ng trabaho, sa pagtanggap ng mga health and social services, at maging sa kalidad ng pamumuhay na meron tayo sa Pilipinas. Higit na kapansin-pansin din ang concern na ito sa mga tumatandang miyembro ng LGBT plus community. Makakasama natin si Glenn Heresa, a seasoned communication specialist who currently lives in Aklan. Kilalanin natin siya para malaman natin kung ano ang challenges na nararanasan ng tulad niyang may edad na. Bukod po dun sa mga nagiging challenges pagdating sa trabaho, ano po yung mga karanasan na nyo na masasabing challenging at discriminating ang mga ang Pilipinas sa mga matatanda o tumatanda na? Totoo yun, pero una, ko lang sabihin na ang pagtanda ay isang biyayang hindi nagkakaloob sa lahat, na kaya maraming mga bata pa lang ay mga hindi maaabot sa dual citizenship at itegi na agad. Nation is there. You don't have to be told to be discriminated against. It's just a triple whopper for me because I'm a senior citizen, I'm a PWD, and I'm gay. So it's even more challenging in the place where I'm at. Yeah. Ms. Monique, what's an ideal environment for elderly people, especially for LGBT Filipinos who are getting older? As anyone who grows older, regardless of anyone's sexuality, it deserves a quality of life that is safe, caring, healthy, and a supportive environment. But if we look at the LGBT community, especially the older cohort, majority of our LGBT elders have a different aging experience compared to their heterosexual counterparts who are older.
Kasi po, these aging experiences are diverse and they become more confounded because of their tinatawag na life trajectories. They have to go through that. So, those experiences are quite unique for the LGBT community kasi hindi nagdadaanan ng isang heterosexual who is growing older. And most LGBT people experience what they say double discrimination, which is contributed both by ageism and homophobia. And dahil nandun na rin po kayo sa topic na you are an elderly Pinoy LGBT, nakaka-affect ba ito sa mental well-being nyo? Yung mga discrimination, yung mga naririnig nyo, yung mga nabanggit po sa social media o kahit sa totoong buhay, punta kayo dun sa travel agency. May mga times ba na naapektuhan din po kayo ng mga ganito? Physically, emotionally, financially, isang malaking check. Yung pakikipagkapwa-tao, mukhang marami pa tayong lulusawing asin, hindi lang sa pag-iyak, pati na rin siguro sa pagkain. Sa ibang bansa kasing napupuntahan o nadadaanan ko, ang tratasyon o pagtatrato sa mga senior citizens ay parang matter of courtesy and consideration. You don't even have to demand it, it's given to you automatically. Unfortunately, kasi dito sa atin, bibigyan kitang halimbawa, express lane sa atin. Duduguin ka sa mga tingin ng ibang hindi masaya na mas mahaba at mas mabagal yung pila nila. Epekto sa mental health. Palagay ko hindi mo dapat hayaang masira ang araw mo sa mga bagay na wala kang control. Gaya ng level ng edukasyon, kaalaman, pag-uugali at pakipagsasalamuha ng ibang tao. Pag bumigay ka, nagalit ka, nawala ka, talo ka. So, you should be able to find a way to be able to do what needs to be done na hindi ka naman nakakaawa, hindi ka rin naman nakakasagasa. Merong mga ganong mentality. Medyo nalilito nga din po ako kasi napaka-family-oriented natin na culture sa Pilipinas na talagang very close family ties tayo. But somehow, pagkadating na sa mga matatanda, ang turo ko sa mga bata is respect your elders. Magmano kayo, huwag kayong sumagot sa matatanda, maging respectful kayo. Pero na-apply siya sa bahay, pero parang hindi naman po na-apply sa labas. So ano po masasabi niyo doon? Nagkakaroon tayo ng paradigm shift. Ako, konti, nawawalan na yung binibigay na kortesiya at paggalang sa nakakatanda. Nabanggit niyo yung pagmamano. Hira ka na makakita sa labas na may nagmamano mga bata sa ngayong panahon. Pero meron lang akong isang observation lang din sa mga kagaya kong nakakatanda. Paalaala lang din sa mga kagaya ko na let's grow old gracefully. Age doesn't matter, and we should not discriminate against people for their age. Remember that you are worthy and capable even if considered too young or too old in specific environments and systems. Everyone should receive the same love, care, and opportunity regardless of age. We must be inclusive and supportive of people who want to live better. A strong message we want to highlight in this episode. But if your experiences about age affects your mental well-being, seek professional help when possible, and we're here to help. Muli, ako si Pia Wurtzbach at nagsasabing, holding space will always be here for you to inspire a safer society to all. And remember, let's continue to create great memories every time, no matter our age.